Magandang hapon po, 30 oras, 50 minuto at 1 segundo. Ganyan po katagal ang traslasyon ngayong taon. Pinakamahaba po sa buong kasaysayan ng Pista ng Poong Jesus Nazareno. Alas 10:50 ng umaga, nakabalik ang andas sa Minor Basilica National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church. Binalakmang itigil pansamantala. Porsigido ang mga deboto na ituloy ang prosesyon pabalik ng Quiapo. At nakatutok si Bernadette Reyes. Inaabangan ng ganitong tagpo tuwing traslasyon ang masayang pagsalubong sa andas ng Poong Jesus Nazareno na nagbabalik sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church. Sa traslasyon ngayong taon, dumating sa simbahan ng andas, ganap ng alas 10:50 ng umaga ng Sabado. Sa kabuuan, 30 oras, 50 minuto at 1 segundo tumagal ang traslasyon 2026 na pinakamahabang traslasyon sa kasaysayan. Lagpas-lagpas sa 15 oras na target ng pamunuan ng traslasyon. Alas 4 ng madaling araw ng Biyernes, nagsimulang umusad ang andas mula sa Quirino Grandstand, pinakamaaga sa nakalipas na 20 taon. Dire-diretso lang ang andar nito hanggang bandang alas 3 ng hapon, humantong ito ng Arlegui. Pero usad pagong ito at halos na corner na sa gitna ng dagat na mga namamanata. Walang patid ang buhos ng mga debotong nais makalapit sa poon. Panay rin ang buhos ng tubig ng mga nakatira sa gusaling nasa landas ng andas. Ang bawat patak ng tubig, hatid ay tila saglit na ginhawa sa mga debotong nagtitiis sa matinding init dahil sa matindi ring pagkakaipit. Mula sa maliwanag pang alas 3 ng hapon, naglagi sa Arlegui ang andas at inabutan na ng dapit hapon. At sa gitna ng hindi pa rin mabawasang bilang ng mga deboto, pasado alas 8 ng gabi na nakaalis ng Arlegui ang andas patungong Fraternal. Mag-aalas 10 ng gabi, biglayang bumilis palabas ng Vergara Street at nasa Duque de Alba Street na pasado alas 10 ng gabi. Pasado alas 4 ng madaling araw, dumating ang andas sa Plaza del Carmen, tapat ng San Sebastian Church, para sa Dungaw o Lamirata. Tradisyon ng pagtatagpo ng imahe ng Jesus Nazareno at imahe ng Inang Maria, ang Nuestra Señora del Carmen de San Sebastian. Inanunsyo man ng Quiapo Church na pansamantalang ititigil ang traslasyon at ilalagak muna sa San Sebastian ng Poon para sa pagkakataong makapagpahinga, kalaunay hinila ng mga deboto ang andas para ituloy ang prosesyon. Mula San Sebastian, binaybay ng andas ang Bilibid Viejo Street mag-aalas 6 na umaga hanggang inabutan na ng liwanag ang traslasyon. Pasado alas 7, patuloy nitong binaybay ang ZP de Guzman Street. At nakaliko na ito sa Quezon Boulevard pasado alas 8:30. Pagpatak ng alas 10 ng umaga, nasa kanto na ng Palangka at Villalobos ang andas. Nag-uumapaw ang mga tao sa landas ng andas. Mabagal ulit ang pag-usad nito at napupunta sa gilid kaya naantala ang pagtuntong nito sa Plaza Miranda na inabot na ng alas 10:40. Mula roon, tuloy-tuloy na ang usad ng andas. Hanggang tuluyan nakabalik sa Quiapo Church sa ganap na alas 10:50 ng umaga. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Sa ika-24 na oras ng traslasyon o pasado alas 4 ng madaling araw, naganap ang tradisyon ng dungaw sa San Sebastian Church. Doon po nagdesisyon ang pamunuan ng Quiapo Church na ihinto muna ang prosesyon para makapagpahinga ang mga tao. Bagay na hindi sinunod ng mga deboto. Balikan po yan sa pagtutok ni Bea Pinlac.
Inabutan na ng pagod, antok at ambon ng libo-libong debotong naghintay sa Plaza del Carmen sa Maynila para salubungin ang imahe ng Poong Jesus Nazareno. Mga kapuso, mag-aalas 12 na ng hating gabi, ganito pa rin ang sitwasyon sa labas ng Minor Basilica and Parish of San Sebastian sa Maynila. Napakarami pa rin pong deboto ang naghihintay dito at nag-aabang para masaksihan ang tradisyonal na dungaw. Palakpakan po natin ang ating hari! Nang palapit na ang andas sa San Sebastian, ang mga deboto muling nabuhayan. Viva! 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 Pasado alas 4 ng madaling araw ng Sabado, idinaos ang lamirata o dungaw ng imahe ng Nuestra Señora del Carmen de San Sebastian sa pagdaan ng anak na si Jesus Nazareno. Dahil mahigit 24 oras ng traslasyon, may inanunsyo ang pamunuan ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church. Nais ko pong hingin ang inyong pangunawa na nais po natin na ang mahal na Poong Jesus Nazareno na manatilit po na sa piling ng kanyang ina. Amen! Nasaksihan niyo po ang isang kasaysayan na hindi pa nasasaksihan ng ilang siglo. Ngayon lamang ito, pinasampung taon, makikita natin ang pag-uwi ng anak sa kanyang nanay. Tinitiyak ko po kayo sa lalong madaling panahon, makakauwi ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno sa kanyang tahanan. Ayon sa pamunuan ng Quiapo Church, desisyon ng iba't ibang ahensya sa Nazareno 2026 na pansamantalang itigil ang prosesyon para sana magpahinga. It's been 24 hours already and medyo nadideplete na rin, nahihirapan na rin po to cope up physically. Their hearts are there, their spirits are there. But of course, the flesh, may limitations yan. We came up to the best option. This is a very spiritual activity. But we don't disregard the physical welfare of people. Makabuluhan din daw sanang magtagpo ang dalawang imahe sa ika-10 taon ng pagdaraos ng dungaw. Mahal na hari, doon muna po kayo sa inyong ina na aming ina. Dahan-dahan nang dinala ng agos ng mga deboto ang andas papalapit ng simbahan. Inihanda na ang imahe ng Birheng Maria sa pagsalubong sa imahe ng Nazareno. Pero biglang hinatak ng mga deboto ang andas palayo at patungo sa orihinal na ruta. Bagay na ikinadismaya ng pamunuan ng Quiapo Church. Talagang malakas ang agos at puwersa ng mga mamamasan at deboto. Dahil nakita na namin na talagang tumagilid na yung andas. Tila hindi raw kasi naintindihan ng mga deboto ang direktiba ng Quiapo Church, kaya nila ito sinuway. Maaring yung pagkakaunawa ng mga mamamasan ay hindi na ito ibabalik sa Quiapo. Kaya nagkaroon ng masidhing pagnanais sila na agawin yung dapat na ruta. Pero maliwanag yung panawagan ng pura, pansamantala lang naman yon in order to recover, in order to retreat for a while. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Sa ibang balita, 4 nang nasawi sa pagguho sa isang landfill sa Cebu City. Mahigit 30 pa rin ang pinaghahanap. Ang ilang kaanak nila nais ng pabilisin ng search and rescue operation. Mula sa Cebu City, nakatutok live si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan. Yes, Ivan, 3 araw mula na mangyari ang landslide sa isang pribadong landfill dito sa Cebu City, nanawagan ang magkaanak ng mga taong nasa loob pa rin sa gumuhong istruktura na mapadali ang rescue operation. Dahil sa malakas na buhos ng ulan, itinigil muna kaninang tanghali ang search and rescue operation sa gumuhong landfill sa Barangay Binaliw, Cebu City. Ito'y upang masiguro ang kaligtasan ng mga naghahanap pa sa mahigit 30 trabahador na natabunan ng gabundok na basura. Pero para sa mga pamilya ng mga biktima, mahalaga ang bawat segundo, kaya nanawagan silang ituloy at gawing puspusan ang search and rescue operation. Si Mercy Lopez,
2 pamangkin ang natabunan. Ang babaeng pamangkin niya wala ng buhay nang ma-retrieve. Hinahanap naman ang kanyang lalaking pamangkin. Hustisya gud aning nga intaw nga kalas. Perting daghana ni apa intaw na buntis diri. Nanimpad pa ni nga buhi pa iyang bana. Umaasa rin si Emilinia Tamosa na mahukay agad ang pamangkin niyang 2 buwang buntis. Ang gusto na ko namo nga mahitabo nga maugkat na unta na sila kay mag 3 days na gud sila diha nga wala ginaugkatan, magsugil lang sila balik-balik diha og li balik-balik og lakaw-lakaw. Nya ingon sila nga mag-request sila og green, hantud karon wa pa man maabot ang green. Sa datos ng Cebu City LGU, 4 ang naitalang nasawi. 12 ang dinala sa ospital at mahigit 30 pa ang hinahanap. Ayon kay Cebu City Mayor Nestor Archival, ikinukonsidera sa ginagawang search and rescue operation ang presensya ng methane gas, ang patuloy na paggalaw ng basura at ang posibilidad na gumalaw ang magkumpol ng bumagsak na bakal sa mga naipit. Ivan, paliwanag naman ng alkalde na maingat ang ginagawang rescue operation para na rin sa kaligtasan ng mga rescuers sa mga naipit na trabahador. Samantala, Ivan, binisita ni Vice President Sara Duterte ang mga sugatang biktima na nakakonfine sa isang ospital dito sa Cebu City. At yan ang latest mula dito sa Cebu City. Balik sa iyo, Ivan. Daghang salamat, Alan Domingo ng GMA Regional TV. Nagkarambola ang nasa 12 sasakyan sa bahagi ng Cannon Road sa Tuba, Benguet. Base sa investigasyon ng pulisya, nawala ng preno ang isang closed van sa katumama sa sinusundan na jeep. Tumama rin ito sa kasalubong na sasakyan at dahil sa aksidente, ilang oras ding isinara sa mga motorista ang Cannon Road at pinadaan muna sila sa alternatibong ruta. Milyong-milyong pisong halaga ng ipinuslit na sigarilyo ang nakumpiska sa iba't ibang probinsya. Nakatutok si Jonathan Andal. Nakabaon sa lupa ang mga selyadong sigarilyong nasamsam ng pulisya at Bureau of Customs sa isang bodega sa Parang, Maguindanao del Norte. Ayon sa Bangsamoro Regional Police, halos 2,200,000 boxes ng smuggled na sigarilyong may halagang mahigit 106 million pesos ang nahukay nila. Walang nadatnang sinuman sa warehouse sa mga otoridad. Sa Zamboanga City, kumpiskado sa isang bangka ang mahigit 300 kahon ng smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng mahigit 21 million pesos. Arestado ang 3 tripulante na walang may pakitang mga dokumento. Sa Panacan, Davao City, naharang sa checkpoint ang wing van truck na ayon sa mga pulis ay inamin ng driver at pahinante na kargado ng smuggled ding mga sigarilyo. Nasa 10 million pesos ang halaga ng nasa 200 kahan ng sigarilyo. Na-turnover na ang mga kontrabando at truck sa customs. Sa San Mateo, sa kolong-kolong isinakay ang mga sigarilyong tinangkang ipuslit sa police checkpoint. Aabot sa 140,000 pesos ang halaga ng mga yan. 4 na lalaki ang naaresto na plano raw ibenta ang kontrabando sa mga tindahan. Halos 300 rim naman ng sigarilyo ang nakumpiska sa Aritaw, Nueva Vizcaya. Huli ang mag-asawang suspect matapos magbenta sa isang poster buyer. Mahigit 100,000 pesos ang nasabat na sigarilyo na walang mga dokumento. Sa San Simon, Pampanga, isang bodegang imbakan umano ng mga kontrabando ang sinalakay ng CIDG. Nasamsamang halos 600 kahan ng illegal na sigarilyo na 36.9 million pesos ang halaga. Tinutukoy pa ang mga nasa likod nito. Nitong bagong taon, mahigit 2.5 billion pesos na halaga ng mga smuggled na sigarilyo ang magkahiwalay na nabisto sa Malabon at Batangas City. Na hinala ng mga otoridad, may malaking grupong nasa likod ng pagpupuslit. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sa dami ng nakiisa sa tinaguriang pinakamahabang traslasyon na puna ng pamunuan ng Quiapo Church ang ilang naging balakid sa andas. Gaya po ng pagiging mas agresibo raw ng mga deboto sa pagsampa. At mula sa Maynila, nakatutok live si Bernadette Reyes. Bernadette? Pia, pinakamahabang traslasyon at pinakamalaking bilang ng mga nakiisa sa selebrasyon. Ganyan inilarawan ng Quiapo Church ang traslasyon ngayong taon.
7.4 million ang mga debotong sumama sa traslasyon, batay sa datos ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa taya naman ng Quiapo Church, 9.64 million ang dumalo mula pa sa simula ng Novena Masses noong December 31. Ayon sa Quiapo Church, ito na ang pinakamalaking bilang ng mga nakiisa sa pagdiriwang. Pero kasagsagan pa lang ng prosesyon, may mga napuna na ang pamunuan ng traslasyon. Ilang beses tumabingi ang andas dahil sa pagsampa ng mga deboto sa unahan. May mga deboto ring pilit na inabot ang bahagi ng krus sa likod. Ngayon daw, tila mas agresibo sa pagsampa ang mga deboto. Makalagpas ko nung unang segment at papasok ko ng round table na lugar, nilargahan na ho namin ng lupit. However, mas pinipili talaga ngayon ng mga debotong makasampa sa harapan. Umabot din ang andas ng mahigit 6 na oras mula sa Finance Road paakyat sa Ayala Bridge. Mas matagal kumpara nung nakaraang taon. Marami rin daw kasing deboto ang sumalubong sa andas kahit sinabi ng bawal. Kaya nga isinara na ang ilang kalsada at tulay kabilang ang Ayala Bridge. Pero wala raw nagawa ang mga barikada at mga nagbantay na pulis. Medyo paangat po yun. And at the same time, yung clearance ng andas natin dito sa ground is napakaliit. Yung buhos ng tao nasa salubong from Picasal Street at saka dito sa Padilla ay talagang naglagay tayo actually ng detail doon para i-block yung mga salubong. Pero kagaya ng sabi ko kanina, hindi natin napigilan yung mga deboto na napakarami po at nabuwag po yung formation po. Halos 10 oras naman ang inilagi ng andas sa mga sulok ng Quiapo sa Arlegui, Duque de Alba at Castillejos. Pinakamatagal yan sa kabuuan ng andas. Nakaantala rin ang kalituhan sa San Sebastian Church na pagsampa ng 24 oras ng traslasyon, pansamantala sanang pagpapahingahin ng mga ihos at mga medical volunteer pero nahatak na ito ng mga deboto. Nung nakita namin kasi yung andas na nabaliktad na nila, hinayaan na namin kasi napakatagal nga at hirap kung sakaling ibabalik pa on its reverse side. Kahit perforated o butas-butas ang isang bahagi ng andas para hindi makulob sa loob, kapansin-pansin pa ring nag-moist ang salamin ng andas. Lahat ng yan ay aral daw para sa mga otoridad at sa pamunuan ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno para sa mga susunod na taon. Pag-aaralan ng mga posibleng pagbabago sa susunod na taon gaya ng pagpapaikli at pagbago ng ruta habang isinasaalang-alang ang simbahan at ang mga deboto. Ito ay isang malaking hamon sa atin para pag-isipan lalong mabuti. Taon-taon nagkakaroon kami ng evaluation and every year nagkakaroon tayo ng mga innovations at mga pagbabago para kung sakaling ganon, mas lalo nating makita yung tamang timpla o formula na dapat nating gagawin.